nanghihingi na daw ng kickback yung mga taong nasa likod nitong si Secretary Vince Dizon na pawang mga kontratista din. At yung ilang mga kongresista ay ganun din. Ito ho ay mula sa pahayag nitong si Batangas 1st District Congressman Leviste. Isa sa mga young blood at talaga hong kumukulo pa ang dugo. Ibig sabihin ho ay batang-bata, bagong-bago sa larangan ng lehislatura. Pero tahimik pa ang mga binabanggit na opisyal hinggil sa bagay na ito. Bakit kaya? Ano ba nangyari? Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo ngayong araw pong ito ng Miyerkules? Naku, ay talaga hong mabigat ang sitwasyon ngayon, at nagpapatuloy ang pagdinig at paghahanap ng katarungan ng taong bayan may kaugnayan sa laganap na korupsyon dito sa Pilipinas, which unknowingly or willingly ay ibinulgar mismo ng presidente pero hindi niya kayang lutasin. Yon ang masakit. Nagpupugay po muli ang inyong Yumanin Sex at Swabbing komentarista dito po sa YouTube. Ronnie Ramos po, samahan po ninyo sa patuloy na panggigising natin sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, panoorin po natin itong report na ito mula sa ating mga kasamahan at kaibigan dyan ho sa Billionaire News Channel. Matindi ito. Pakinggan po natin. Bago na ang mga opisyal ng DPWH pero mukhang hindi naman daw nagbago ang kalakaran dito. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, ang mga tao mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nanghihingi daw ng kickback sa mga bagong proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa. Mavic, mabigat yung mga pasabog na ito Tinukoy ba ni Representative Leviste ang kanyang source? Vacation mode na ang mga kongresista at dahil matapos nga nilang maipasa ang House version ng 2026 budget. At pero tila iba ang mood ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste at sa kanyang press conference kanina, panibagong pasabog ang ibinunyag ni Leviste, kaugnay pa rin ng controversial na flood control project. Pero sa pagkakataong ito, sangkot daw dito ang mismong bagong talagang si DPWH Secretary Vince Dizon. Sa kanyang halos 2 oras na pagharap sa media, kanina sinimulan ni Leviste ang kanyang mga pahayag sa isang presentasyon. Nanawagan kaagad siya kay Dizon na isapubliko ang lahat ng mga panibagong proyekto, mga halaga at ang mga ponente nito sa bawat distrito na ipinasok ng DPWH sa 2026 budget. Ito ay base na rin sa pangako daw ni Dizon na isapubliko niya ang mga proyektong inilagay nila sa pambansang pondo nang bigyan siya ng pagkakataong baguhin ang unang panukala. Pero sabi ni Leviste, tila hindi ito nasunod hanggang sa maipasa ang House version ng General Appropriations Bill para sa 2026. Dahil dito, hinihiling ni Leviste kay Dizon na bago sumalang sa Lunes sa budget hearing ng Senado na i-disclose o isapubliko ang mga impormasyon ng mga proyektong kasama ngayon sa panukalang pambansang budget ng DPWH. That a lot of that non-allocable budget, of which there is available data that can be disclosed, has been reported to be given in exchange for consideration. And
the consequence of this system is that yung distrito na walang kickback ay nababawasan ng budget at yung distrito na may kickback ay binibigyan ng budget. Bukod dito, nais ni Leviste na ipaliwanag ni Dizon at ng ilan sa kanyang mga tauhan sa DPWH ang umano'y koneksyon daw nila sa ilang kontratista. Sabi ni Leviste, mismong sa kapwa niya kongresista narinig na umano'y nanghihingi na ng kickback ang mga itinalagang opisyal ni Dizon sa mga kontratista. Bukod pa sa impormasyong ang mga tauhan daw ni Dizon ay mga kontratista rin. Secretary Dizon or members of his team have connections with DPWH contractors. I was told by one source, some in his team are contractors. And yes, this is just what I was told. And I was told by another person that others on his team, even those who are not contractors, have been talking to contractors at may hinihingi. Bagaman hindi niya inaakusahan si Dizon, paniwala ni Leviste, may posibilidad na totoo ang kanyang mga narinig. Ito'y dahil hindi lang isaan niya, kundi halos lahat sa mga kapwa niya raw mambabatas ang nakakaalam na ng panibagong kickback sa DPWH. It would be good to ask members of Congress what they know. Because I am one out of 317. I'm sure there's many more in the 317 that know more. So I think it will be good for our country if we just all be transparent now about what we know. Sa kalagitnaan ng kanyang press conference, isang tawag ang kanyang tinanggap at kinausap sa harap ng media. Hindi niya pinangalanan kung sino ang kanyang kausap, pero inamin niyang isa daw itong mataas na opisyal sa DPWH. If you stand outside of this room when Congress is in session, you can ask every single one of them what they know. It's not only a few people in Congress that knows things about what I'm talking about. So the reason why I'm saying this, and I believe that more information will come out after I say this, is because there's so much information out there if you just ask the other members than me. Sir, yung kausap po ninyo kanina, source niyo po yun, di ba? Yan yung isa sa mga accused. Nang tanungin kung sino ang tumawag kay Congressman Leviste, ay hiniling niyang wag nang isiwalat dahil baka hindi na raw magsalita pa sa kanya. Isang open letter, Pinky, ang ipinadala ni Congressman Leviste kay Secretary Dizon noong pang nakaraang linggo para ipaalam ang mga impormasyong ito, pero hindi daw tumugon ang kalihim. At pero kanina kinukonsidera na niya yung tawag kanina ng isang mataas na opisyal ng DPWH na sinagot na yung kanyang letter kay Secretary Dizon, at base dun sa kausap niya ay sinasabi na aalisin o tatanggalin ang sinuman sa mga opisyal na mapapatunayang nangingikbak o kontratista rin. Pinky? Yun nga, Mavic. So, sandali lang, yung sinagot niya, natawag doon sa telepono, sabi niya, isa sa mga accused? Actually, Pinky, hindi naging malinaw yon sa amin. Pero ang sinasabi niya ay allegedly accused din itong kausap niya kanina. Pero nung bandang huli sa press conference, iniiba na niya yung statement na itong opisyal na ito ng DPWH ay willing tumulong, no, para dito sa sinasabing mga opisyal ng DPWH na umano'y nanghihingi nga ng kickback at pinagbibintangang mga kontratista na rin. Hindi niya pinangalanan kung sino ito. Pero meron na nga kaming mga spekulasyon kung sino-sino. Ang akala pa nga namin ay mismong si Secretary Dizon yung kausap niya. Oo, pero kung sabihin kasing isa sa mga accused, nasabi mo nga medyo malabo din towards the end,
imposible yun na si Secretary Vince, no, Dizon. But, Mavic, meron bang balak si Congressman Leviste na ibahagi itong kanyang nalalaman sa ICI o kaya sa DOJ? Actually, Pinky, natanong natin siya dyan tungkol sa ano nga, no, ang tanong pa nga namin kung willing din siya na i-reveal yung kanyang source at isumite sa, sa ICI para sa investigasyon. Hindi niya tuwirang sinagot yun eh. Pero ang sinasabi niya ay hindi naman na daw sikreto itong mga impormasyong ibinunyag niya. Dahil sabi nga niya kanina, halos lahat na rin naman ng mga kongresista ay alam itong impormasyong ito. At sa mga susunod na araw, sinabi niya na dahil sa pagbubunyag niya na ito, ay may mga impormasyon pang lalabas. Pinky. So, hintayin natin kasi parang ang sabi nga niya, kung umikot daw kayo dyan, meron ding ilang mga kongresista ang magpapatotoo dito sa sinasabi niya. Tingnan natin kung ano ang magiging mga susunod na revelation. Maraming salamat sa iyo, Mavic Trinidad ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Talaga hong mabigat ang mga paratang po na ito at ito'y kailangang linawin mismo ni Secretary Vince Dizon at sundin ang hamon ni Congressman Leviste. Ilathala, isa publiko ang lahat ng mga project na ito. Gayon din naman, ay dapat nasundin din dahil naaayon ito doon sa isa pang congressman na humihingi din ng listahan. Listahan naman ng kung magkaano ang alokasyon sa bawat congressman, magkano ang budget na inilaan para sa mga congressman may kaugnayan dito sa 2026 na national budget or General Appropriations Bill na inaprubahan doon sa mababang kapulungan. Pero hanggang ngayon, nananatili naghihintay ang mga tao. So ito ba ay isa na namang panibagong panibagong dahilan? Ito ba ay isa na namang panibagong paraan para kumita ang mga taong nasa likod ng pagkakabunyag nitong mga flood control project anomaly na ito? Ito ba'y nangangahulugan na dahil kumita itong sina Diskaya, dapat kami ay kumita rin? Kaya ba ang mga nasa likod ng mga bawat kilos at mga consultant nitong si Secretary Vince Dizon di umano ay mga kontratista din? Para pagkatapos ng lahat ng ito, ay sila naman ang makikinabang. Akal, ay may problema tayo dito. Talagang hindi matatapos itong lintik na korupsyon na ito hanggat wala hong nakukulong. Kaya kailangan kumilos na itong tatamad-tamad nating administrasyon na puro daldal, na puro dada, na magpakulong ng mga congressman na sangkot dito sa nakawan na ito. Pero wala eh. Wala talagang bayag itong presidente natin ito. Napakadaldal pero hindi kayang gawin ang kanyang sinasabi. Can you imagine that? At pagkatapos ay kung sinong-sinong sinisilip dito mga lintik na ito. Aba teka muna. Bigyan nyo muna ng katarungan at hustisya ang ating mga taong bayan. Kaugnay dito sa mga nawalang pondo ng flood control project na ito. Bigyan nyo ng katarungan ang mga taong namatayan ng dahil sa pagkakalubog sa baha. Kamakailan lang, dahil sa bagyong Sitino, isang pamilya naubos, nalunod. Ay kung maayos sana ang ating mga flood controls, abay, palagay ko hindi ito aabot sa ganito. Pero hanggang sa ngayon, nananatili hong hindi kampante ang ating mga kababayan. Hindi sila makatulog kapag bumubuhos ang malakas na ulan. Natatakot sila na baka sila naman ang bahain sa pagkakataong ito. Dahil marami ng lugar na hindi dati binabaha, ang ngayon ay nakararanas ng matinding pagbaha na ito.
Sa totoo lang, maging kami na nasa kapatagan ng Santo Tomas ay kami alumpihit din. At baka isang araw ay yung aming bahay, bagamat merong itaas o nasa 2 palapag, baka mamaya sa paggising namin, yung aming ground floor ay lubog na sa baha. Ay wala eh. Hindi kasi totoo ang administrasyong ito. Wala kasing direksyon itong administrasyon na ito. Kaya naman ang sitwasyon natin, marami ho ang nangangamba. Matindi ito. Itong naging pasabog na ito ni Congressman Leviste, dapat sagutin ito, ipaliwanag. Lalo pa at ngayon, doon sa mga pagdinig ng commission on appointment, marami mga tao ni Dizon ang bagsak. At ang masakit, mga taong ipinagtatanggol ni Dizon, nakailan lang pala niya nakilala. Walastik na ito. Secretary Dizon, sorry pero bumababa ang bilib ko sa iyo. Kung sa bagay, sino ba naman ako para paniwalaan Pero sa nakikita namin, kailangan hong ipalabas sa taong bayan kung ano ang inyong pinaggagawa at kung ano ang nangyayari sa kagawarang ito. Minsan kitang hinangaan pero mukhang maging ikaw ay kinakain na rin ng sistema. Pero sa totoo lang, nung panahon ng pandemya, masama ang loob ko sa iyo eh. Kasi winasak ninyo yung isang lugar na pinaglagyan ninyo ng isang mega quarantine facility diyan sa may MOA complex. Di ba? Sinira ninyo yung environment, di ba? Pinagpuputol ang kahoy. Imagine. But you were redeemed nung ikaw ay maging transportation secretary. Magandang ipinakita mo sa publiko. Magandang naging action mo. Pero ngayon, mukhang hindi naman ayoko sabihin lumalabas ang tunay na kulay, pero mukhang ikaw ay kinakakitaan na ngayon ng kahinaan dahil sa tila ikaw ay nauutusan na rin ng kasalukuyang administrasyon para gumawa ng hindi tama at magsabi ng hindi totoo. But hindi ko sinasabing sinungaling ka, pero mukhang hindi ka nagsasabi ng totoo. Paliwanag mo ito sa taong bayan. Tungkulin mo na ipaliwanag ito sa taong bayan at karapatan ng mamamayan na malaman kung ano ang totoo sa mga bagay nito. Maraming salamat sa inyo isa na namang edisyon ng ating pong programang ngayong araw po na ito. Sa ngalan pa rin po ng ating mga kasamahan, Mang Teban, maraming salamat. Ako pa rin po inyong yayamanin, sexy at swabing komentarista dito po sa balat ng YouTube. Ako po inyong lingkod, Ronnie Ramos po, at patuloy na nagsasabing hindi tayo titigil sa panggigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.